home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agrivet. Kumpleto na, sigurado ka pa! Hayop sa impormasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! Agri-TV, hayop ang galing! Magandang umaga po mga ka-agri! Isang tumitilaok na umaga sa inyo dyan. At bakit ko nga po ba nabanggit ang tilaok? Abay, tama ho kayo dahil ito po ay isang tandang na manok. At ang kapaliwanagan ng kanyang pagtilaok ang ipaliliwanag ko mamaya. Kaya kayo ay tumutok. At ito naman po ang aming mga inihandang patok. Dito lamang sa Agri-TV, hayop ang galing! Bago ko ibigay nilalaman ang ating Agri-TV, ako muna ay dadalhin kayo sa Agrihan in the City, ang urban agriculture sa Rockwell Tent, ang aming media partner sa Agrihan, Agriculture Magazine na Manila Bulletin, ang may hatid. Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po si Saksarian ng Agriculture Magazine ng Manila Bulletin. Kami ay nagtatanghal ngayon ng Urban Agriculture Trade Show upang dito namin ipapakita ang mga makabagong pamamaraan upang ang ating mga kababayan dito sa lungsod ay maaaring magtanim. Makikita ninyo yung iba't ibang paraan kung paano magtanim ng mga gulay, mga namumulaklak na halaman at mga fruit trees. Yung mga iba, makikita ninyo na sa bote lang ng soft drinks, nakakapagtanim na ng malulusog na gulay. Ang mga iba ay sinasabit lamang at iba't iba pang mga pamamaraan upang makapagtanim dito sa mga limitadong espasyo. Nakita ko kanina sa labas, hindi pa nabubuksan, ay dagsan ng taong gustong pumasok. At kami ay natutuwa sapagkat nakita namin na ang aming itinatanghal palang mga urban agriculture trade show ay maraming interesado. Ang ating event na ito ay makakatulong na makapagbukas sa mga isipan ng ating mga kababayan na pwede palang magtanim ng mga iba't ibang halaman maski dito sa limitadong espasyo dito sa kalungsuran. Talagang siksik sa impormasyon aking natutunan, praktikal na pagtatanim at proteksyon sa peste ng taniman, ang mga tinalakay at mga sari-saring booth na pang-agrihan aking nasaksihan. Hanggang sa susunod na taon, pagsasamahan natin mga ka-agri. At sa araw na ito, Agri-TV may handog pa sa inyo. Univet at Pigrolax sa Usapang Baboy Piggery 101. May hatid na namang tips sa ating baboyan. Kapihan at Sari Manukan, certified eksperto sa teknolohiya ng manukan ang ibibigay. Kakaibang mga Black Swan, hatid naman ng Agyar. Winner breeder na naman ang magbibigay ng tips para sa ating mga kalapatids, hatid ng Excellence Rock Dove. Basta't pag-aalaga ng mga pets ang ating kapartner ay Happy Pets. Lahat ng yan ngayong umaga sa Agri-TV, hayop ang galing! This portion is brought to you by UNACO. 50 taong kaagapay sa tagumpay. Welcome po sa mga kababayan nating hog racers dyan. Halina't ako po ay inyong muling samahan para po mas lalo pang madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa tamang pag-aalaga at wastong pagpapalago ng inyong babuyan. Kaya kuhanin na po ang inyong lapis at papel at huwag na munang maglilipat ng channel dahil eto na po ang inyong inabangan, hatid ng Univet at Pigrolax para sa mga hog racers ng bayan, pati na rin sa mga gustong pasukin ang negosyong baboyan. Kaya't atin na pong tutukan ang Usapang Baboy Piggery 101. Maraming dahilan kung bakit humihina o nawawalan ng gana sa pagkain ang ating mga alagang baboy. Ilan sa mga ito ay dulot ng stress, init ng panahon at pagkakaroon ng sakit. Dahilan upang bumagal ang kanilang paglaki, dahilan upang magkaroon sila ng poor production and reproduction.
Kaya naman, nararapat lamang na bigyan sila ng supplements sa mga panahong tulad nito upang mapanatili ang kanilang performance kahit na kumonti ang pagkain kanilang kinukonsumo. Ang konting food intake ng isang alagang baboy ay nagreresulta sa poor growth, poor litter size, and long dry periods. Upang bumalik ang gana sa pagkain ng ating mga alagang baboy, nararapat lamang na bigyan sila ng gamot na may liver extract and folic acid enriched with vitamin B complex. Ayon sa National Research Council, nirerekomenda nilang bigyan ng bitamina na may 5B complex ang mga alagang baboy to improve the performance and growth ng isang alagang baboy. Ang 5B complex ay ang mga sumusunod: riboflavin, cyanocobalamin, at pyridoxine para sa paglaki at paggana kumain, at pantothenic acid at nicotinic acid para resistance builders. At ang lahat ng yan ay nasa Bexan SP. Ang Bexan SP ay isang injectable vitamin B complex na pinagtibay ng folic acid at liver extract. Nagiging magana at napapabilis ng Bexan SP ang pag-recover sa sakit ng isang alagang baboy. Maliban sa pagiging appetite enhancer at growth promotant, tinutulungan din ng Bexan SP na mapatibay ang immune system ng mga alagang baboy. At dito po nagtatapos ang ating usapan. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo upang magkaroon ng panibagong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Dito po lamang sa Usapang Baboy, Piggery 101. Dito po nagwawakas ang usapang hindi niyo dapat pinapalampas. Usapang tungkol sa babuyan ay di kukupas. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo upang kaalaman nyo ay madagdagan na naman ng bago. Basta't usapang negosyong babuyan, kami ang bahala dyan. Ito po ang Usapang Baboy, Piggery 101. This portion was brought to you by UNACO. 50 taong kaagapay sa tagumpay. Join the 14th Mango Festival with its team providing mango stakeholders with safe and healthy practices in producing quality mango on May 15 to 17 at Quezon City Memorial Circle. Come and join the 6th Aquatech, the Aquaculture Expo and Convention Philippines, May 28 and 29, 2015 at the Summit Ridge Hotel, Tagaytay City. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Welcome po sa Kapihan at Sari Manukan, hatid ng Sari Manok para sa mga nagmamanukan, para sa mga kababayan nating nasa ganitong uri ng kabuhayan o nais pasukin ang pagmamanukan o pag-itikan. Tayo na't pakinggan at tunghayan mga bagong kaalaman ng yumabong ang ating kapalaran. Ano nga bang OVN o Optimum Vitamin Nutrition? Yan ang ibabahagi sa atin ng kasama nating eksperto sa larangan ng vitamin nutrition. Si Dr. Benito Oliveros, Technical Manager ng Southeast Asia ng DSM para sa South Asia. Ano ang OVN? OVN stands for Optimum Vitamin Nutrition. Ngayon, kapag nakita niyo yung OVN logo, katulad dito, ang ibig sabihin niyan, ang patoka na inyong binibili ay may sapat na bitamina para sa kalusugan ng inyong alagang manok, layer, itik, para din ito sa magandang performance at saka para maganda ang karne at saka ang itlog ng manok. Kung titingnan natin ang OVN, tatlo ang pakinabang dito. Sa performance, sa kalusugan at saka sa produkto, meaning yung karne at saka yung itlog. Pag-usapan natin ang tungkol sa performance. Dahil sapat ang bitamina, ang manok ay mabilis ang paglaki, ang maganda rin ang kanyang conversion. Ibig sabihin, napapakinabangan ng gusto ang mga sustansya na nasa pakain ng manok sapagkat ang mga bitamina katulad ng vitamin B complex ay siyang nakatutulong upang ang protina at saka ang enerhiya na galing sa pakain
ay mapakinabangan ng mga manok. Ito rin ang nagbibigay ng sustansya para dumami ang itlog ng layer at saka ng itik. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa kalusugan. Sa OVN, mataas ang level ng vitamin A, vitamin C, vitamin E, at saka meron pa itong special na vitamin D na tinatawag nating high D. Ito ang nagpapalakas sa immune system o yung panglaban ng manok sa sakit. Kaya mapapanatili ng OVN na malusog ang ating alaga. Isa pa, kapag ang OVN ang ating ginamit, source ng vitamins, pakain sa manok, meron itong high D na nakakatulong para tumibay ang buto ng alagang manok. Yung mga pamimilay, yung mga kaso ng mga manok na hindi makatayo at hindi makakain ay mababawasan sapagkat ang high D ay nakatutulong para tumaas ang calcium deposit sa buto ng manok at para ito ay tumibay. Sa manok naman na nangingitlog, maganda rin ang OVN sapagkat pinapatibay nito yung eggshell. So, kaunti lamang ang basag na itlog. Maraming makukuha tayo na itlog na mataas ang grade, ang quality, at ito ibig sabihin ay malaking kita para sa mga nag-aalaga. Napakarami talaga nagagawa ng OVN o Optimum Vitamin Nutrition. Ipagpapatuloy po natin ang usapang ito, kasama pa rin si Dr. Ben Oliveros sa susunod na linggo. Hanggang dito na lamang po muna ang yugtong ito, hatid ng Sari Manok. Kapihan at Sari Manukan, kay rami pa ring matututunan. Tutok lamang sa susunod na linggo, kami ay abangan. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Sa unang araw pa lang, patukay na agad ang sisiw ng Sari Manok Chick Booster na may Optimum Vitamin Nutrition na pampasigla para may resistensya laban sa sakit. Sundan agad ito ng Sari Manok Broiler Starter para sa balansyado at kumpletong nutrisyon. Kumplituhin ang pagpapalaki sa Sari Manok Broiler Finisher para sa mabilis na paglaki at pagbigat na manok. Mula 30 days pataas, maaari ka na magbenta. Dahil alaga ka ng Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Come and join the 6th Aquatech, the Aquaculture Expo and Convention Philippines. May 28 and 29, 2015 at the Summit Ridge Hotel, Tagaytay City. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. Robust Dietary Supplement. Para ito sa mga kalalakihan. Ito ay may mga sangkap na Epimedium Extract, ginseng at L-arginine. Robust. Made by ATC Healthcare International Corporation. This portion is brought to you by Tatak Excellence, Talagang Magaling, and Aguiar Animal Genetics, Improvements and Agri-Resources Incorporated. Good morning po. Nandito po ulit tayo sa Alcacid Aviary Farm. So kalimitan po sa mga zoo, sa mga parks, nakakita po tayo ng mga mute swan or white swan. Pero dito po sa amin, may bago po kaming binibreed ngayon. Ito po yung Australian Black Swan. Since originally galing sila sa Australia, tropical country, parehas ng Pilipinas, hopefully kaya nating i-breed to dito sa atin. Yung curl na lumalabas doon sa likod ng design niya ng maturity nila at saka minsan pag breeding season, yan yung nila indication minsan ng aggression nila doon sa kanyang mate. Available naman yung mga regular na duck feeds natin. At saka kung juvenile pa sila, ginagamitan lang sila mga maintenance feeds. Commercially available na chicken feeds lang. Usually, pag visual lang, ang identification, mga ID mo ng babae-lalaki na black swan, doon sa call, mas malaki sila. Mas broad yung neck nila.
at saka yung line, yung white line dun sa kanilang beak was pronounced. Sigurado is for us to do a DNA testing. Sa enclosure naman, meron silang parang area na dry area na pwede sila, doon sila nag-spend ng gabi, sila natutulog. And then, meron maliit na pond para doon naman sila nagme-mate. So, ang breeding season nito sa atin, nag-start siya minsan February, minsan April. Depende nga sa panahon. Ang incubation ng swan ay between 30 to 33 days. Pag newly, lang yung babae, usually nag 4 to 6 lang yan. Pag matured, pwede mo pagka i-collect mo, lagay mo sa artificial incubator, yung unang clutch nila. Pwede pa silang umitlog ulit ng another clutch for the year. Minsan, ang nagiging sakit nila, pag nag-adjust pa lang sila dito, ay sa experience namin, yung nagkaroon sila ng bumblefoot, yung parang tibak kasi nga dito sa adjustment nila sa environment. So far, wala pa naman kami na-encounter na talagang sakit ng Australian Black Swan sa farm. So nagagamit sila minsan doon sa mga venue, sa mga parks, doon, minsan sa mga weddings, sa mga recreational parks, kasama doon sa mga displays nila. As of now, meron lang po kaming 3 pairs ng Australian Black Swan, 1 breeding pair at saka 2 pairs of juveniles. So kung may inquiries po tayo regarding the Australian Black Swan, contact lang po tayo dito sa Alcacid Aviary and Farm. Ito po sa Cuyab Hot Spring Resort, kilometer 55, Calamba City, Laguna. This portion was brought to you by Tatak Excellence, talagang magaling, and Aguiar Animal Genetics Improvement and Agri-Resources Incorporated. This portion is brought to you by Excellence Rock Dove. Magandang araw po mga ka-agri. Welcome po dito po sa segment hatid po sa inyo ng Excellence Rock Dove, ang alagang kalapatids. Ngayon po, andito po tayo sa No Fear Loft na pag-aari po ni Mr. Jason Garcia, na recently po nakakuha po ng 2014 HPL First Overall Champion sa Young Bird category. At syempre, ito, marami na rin po nakuha ng mga kampyonato ng mga nakaraang North Derby races. Tara, samahan niyo po ako. Sa amin kasi dito sa loop, simple-simple lang selection namin sa breeder. Hindi kasi ako mahilig sa ibon na may mga pedigree. Pero nagbe-base ako sa performance ng ibon, anong kaya lang gawin sa race. Kasi bawat ibon merong mga karakteristik yan. Pinaka-baseline ng loop namin, ng No Fear loop is Stitcher Bout. Ang galing to kay Egayap, pinagkatiwala niya sa akin itong mga ibon na to. Almost 90% ng ibon dito sa loop may pasok ng stitch. For loop management naman, napakasimple lang ng ginagawa namin dito. Kailangan parating malinis ang loop. Kailangan talaga mapagplanuhan bago ka magbuo ng loop. Planuhin mo anong design ang gagawin mo. Tama ba ang elevation ng loop mo para mas mabilis ang paglilinis. Kasi ang pag-iibon, hindi lang basta magpakain, magpatuka. Sa mga breeder ko, ang importante sa kanila yung vitamins sa tubig. Unang-una kasi marami sila. Pag individual mo susubuan ng vitamins, napakaraming oras ang ubusin. Kaya pinili namin ang vitamins na gamitin namin, yung water soluble. Before ako mag-start ng breeding, meron kaming program na 5 days flushing. Ginagawa namin to para ma-ensure namin na kakasaraming ibon, malusog, walang sakit. Kasi pwede niyang ipasa yan sa inakay niya kasi nagsusubo ang bawat ibon. Pag yan may bulate, hindi ka nag-deworm. Yung mga bulate niya sa katawan, ipapasa yan sa mga inakay niya. Pagkatapos ng breeding, 25 to 30 days, pwede na catch yung mga young bird sa flyer loop ko. Doon namin sila tina-training para mag-marking, makapag-molt sila. Napaka-importante ng molting sa mga inakay. Meron ka dapat aviary, kasi sa aviary, tutok yung araw dyan. Once ang mga young bird, madalas nasisikatan ng araw, mabilis mag-molting yan. Ito naman ang preparation namin ng No Fear loop para sa derby na. Kasi ang mga ibon natin, nakatikim na sila ng 50% ng mga gagamitin natin gamot para sa kanila. Then, ibibigay ko naman ngayon ang paggamit ng full dosage para sa derby. Then, Wednesday, unang gamit ko is L-Carni para yan sa paglusaw ng taba. Thursday, reload na ako niyan. 1 hour before loading, ito napaka-importante sa amin. 2 drops of power wings, 1 hour before karga sa truck. Dapat pag-aralan to ng bawat panshir kung paano mag-recover ng ibon.
Once kasi ang ibon mo, hindi mo na-recover yan. Next lap, ang tendency niyan, mawala. Kailangan yan, ma-recover mo ng husto ang ibon mula pagdating. Ang gamit namin sa loop, dito is reload. 2 drops of reload, then pakain lang. Then flashing na kayo. Ang ginagamit namin pang-flashing dito is off the docks. Kasi ang ibon, minsan nagbobota yan. Kaya pala late umuwi, uminom na ng tubig sa mga ilog-ilog, palayan. Kaya mas maganda, ma-flash natin kung ano man yung nainom nila. Dahil sa nabuo namin system dito sa Noffer Loop, from 2011 up to 2014, sinuwerte pa rin tayo. Naging maganda ang kinalabasan ng aking race. Nandito sa likod ko, kung ano naging achievements ko. Sa mga kaibon natin, huwag kayong mawala ng pag-asa porkit hindi nanalo ngayong season. Basta tandaan natin, taon-taon, iba-iba ang champion. Baka ikaw na yung isa doon. Yan po mga kalapatids, narinig naman po natin yung mga tips, advices at syempre yung sistema na ginagawa po ni na Mr. Jason Garcia dito po sa Noffer Loop. Kung saan paano po nila nakuha yung kanilang mga kampyonato, especially po nitong 2014 na South Derby Races. Muli, ako po si Doc AJ Ferre para po sa Alagang Kalapatids, hatid po sa inyo ng Excellence Rock Dove. This portion was brought to you by Excellence Rock Dove. Ay sir, kamusta na po kayo? Ito ayos lang, dumadami na yung kalapati ko. Kaso hindi ko alam yung mga ipapainom, baka magkasakit sila eh. Baka meron ka dyan yung supplement, yung pangkarera. Naku, hindi ito. Hindi ito yung nahanap ko. Yung nahanap ko yung Tatak Excellence. Meron. Pakita mo nga. Yan pang prevention saka treatment. Yan. Yan ang talagang magaling. Kunin mo lahat yan? Sige, bigay kitang wholesale price. Ang Rock Dove ay ang dibisyon ng Excellence Poultry and Livestock Specialist na highly dedicated sa paggawa ng mga gamot at suplemento para sa magandang performance ng ating mga kalapati mula breeding, training hanggang derby races. As we witness the growth of the pigeon industry, I would like to thank Excellence Poultry and Livestock Specialist for coming out with Rock Dove medicine and supplements. When it comes to pigeons, hanapin at Tatak Excellence. Talagang magaling. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Robust Dietary Supplement. Para ito sa mga kalalakihan. Ito ay may mga sangkap na Epimedium Extract, ginseng at L-arginine. Robust. Made by ATC Healthcare International Corporation. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Join the 14th Mango Festival with its team providing mango stakeholders with safe and healthy practices in producing quality mangoes on May 15 to 17 at Quezon City Memorial Circle. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. This portion is brought to you by BioCure. Good morning! Welcome to Happy Pets 101 at nandito po tayo ngayon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife at nakausap po natin ang Direktor ng Biodiversity Management Bureau, si Director Teresa Mondita Lim. Ang PAUB ay Biodiversity Management Bureau na ngayon or BMB. Pero mainly yung functions namin still revolve around protected areas, wildlife, pero broader na kasi ngayon kasi ang biological resources ay hindi lang naman nakikita sa loob ng protected area. So, meron tayong terrestrial, yung mga forest na resources natin, biological resources, at meron din tayong marine wildlife resources, genetic resources, tsaka various ecosystems. Main concern natin is really to ensure na hindi mauubos yung ating mga biological resources sa bansa. So pag sinabi mo yon, kailangan pangalagaan mo hindi lang yung species mismo, kundi pati yung kanilang tinitirahan. May mga projects kami na pinapatupad. Isa dito yung protection ng ating coral ecosystems.
So coral reef, wildlife conservation and protection, katulad ng yung Philippine Eagle Conservation Program. Meron kaming regional eagle watch teams sa buong Pilipinas na nagmo-monitor ng mga Philippine eagles na nagbe-breed, yung mga nesting areas ng Philippine eagle. Yun, dito makakita sila ng Philippine eagle na inaalagaan natin, na ang kanyang sole purpose talaga is conservation education. Meron din tayong Pawikan Conservation Project. We train communities. Kinakapacitate natin yung mga communities para makatulong silang magbantay ng mga pawikan na sumasampa para mangitlog. Meron din tayong project on the tarsier. Of course, sa Bohol, kapartner natin din yung yung Tarsier Foundation. Pinopromote namin yung biodiversity-friendly enterprises para yung mga communities natin ay imbes na manghuli ng mga ibon para ibenta o manghuli ng mga wild animals sa dagat, tinitingnan natin kung paano natin matuturuan sila ng iba't ibang mga pagkakakitaan na not necessarily nakakaapekto sa ating biological o sa ating natural environment. Kami rin ang nagre-regulate ng pangangalaga ng mga wildlife species kasi alam naman natin may mga kababayan tayo na gusto pa ring mangalaga ng mga wildlife species sa kanilang bakuran. Hindi basta-basta pwedeng gawin yon. May mga permit tayo na ini-issue para makapag-alaga sila para ma-ensure din na yung pangangalaga nila hindi makakaapekto dun sa populasyon ng mga species natin sa kanilang natural na tirahan. For as long as legal yung acquisition, yung proof lang na may na binili mo to from a registered farm. Next week, ipapaliwanag naman po ni Director kung paano tayo makaka-acquire legally ng mga wild animals. Once again, this is Doc Angela for Happy Pets 101. This portion was brought to you by BioCure. Mga ka-agri, matatapos na naman ho ang ating agrihan, pero bago po yan, ibibigyan ko muna kayo ng kaalaman tungkol dito sa aking kaibigan na manok na tandang. Sila po ay nakatitilaok lagi tuwing madaling araw, pero dapat i-extend muna nila o pahabain ng kanilang leeg bago po nyo marinig ang kanilang at ito nga po ay merong internal clock na nakakadetermino, nakakaramdam na sisikat na ang araw. At pag tumilawak po ang manok at may papalapit na isa pang tandang, yun po ang ibig sabihin ay winawarningan niya na huwag kang papasok dito sa aking teritoryo, kung hindi ay magsasabong tayo. At tingnan niyo manok ko, nakadilat lagi. Excited na tumilawak to eh. Kahit tanghali pa lang, di nang tutulog. Kaya naman gising na gising kayo, alam ko, sa pagtutok sa akin dito lamang sa programang Agri TV. Hay Panggaling Season 5 na po namin. Paalam!